Okay po, good morning po sa lahat at ngayong umaga tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita at tayo po ay doon po sa ating pag-aaral at ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa ah, scripture, no? So, pag sinabi scripture ay doon po napapaloob yung tinatawag na Old and New Testament o luma at bagong tipan. So, bago tayo mag-aral, tayo po yung manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Nawa po ang banal ng Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin na maintindihan namin ang aral mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral at hindi na po natin ito laliman yung pag-aaral dahil palagi naman nating narinig ito sa iba't ibang mga aral, pero bigyan lang po natin ng linaw yung ibang mga puntos na pwede natin pag-aralan dito sa banal na kasulatan. So, pag-aralan po natin, number 1 po, the inspiration of Scripture. Number 2, the authority of the Bible. Number 3, the necessity of the Bible. Number 4, the clearness of the Scripture. And number 5, the sufficiency of Scripture. So, number 1, so pag-aralan po natin, the inspiration of Scripture. So, pag sinabing inspiration, ibig sabihin, ano po yung sabi doon, ay tingnan po natin sa 2 Timothy 3:16, no? Dito tayo, unahin natin yung 2 Timothy 3:16. Sabi na ating kapatid na Apostol Pablo, or all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Yun. Sa paggaliwat sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Yun. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So yun po yung ibig sabihin na inspirasyon. Ano sabi doon? Kinasihan ang banal na kasulatan. So, lahat po ng kasulatan daw. Siyempre, pag sinabi mo all scripture, Old and New Testament po ang tinutukoy po dyan. Kaya sabi doon, magagamit. Yun. So, mamaya titingnan natin. So, ano pa? Sa 1 Corinthians, chapter 2, verse 13, no? Lagi natin itong narinig, pero balik-balikan lang po natin, mga kapatid. Sabi po ng ating kapatid na apostol na Pablo, which things also we speak not in the words which man's wisdom teach it, but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with spiritual things, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Yun. So yun ang sinasabi ng ating kapatid na Apostol Pablo, na salitang itinuro na hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. So hindi ito galing sa karunungan ng tao. Kaya nga kinasihan. Kasi kung ang tao, karunungan na lang tao, ang daming marurunong. So baka kung ano-ano na lang maisulat. So ganun din po dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Tingnan po natin yung Biblia, mga kapatid. 2:13, sabi po dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation. Ayun, so mali po pala ako, 1 Thessalonians po pala. Sorry po. 1
Thessalonians 2:13. Sabi po doon, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men, but it is in truth. But in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ganun din, first, dito sa binasa natin kanina, no? Ganun din sa 2 Timothy 3:16, no? Binasa na natin 'yon. So punta tayo do sa pangalawang bahagi, mga kapatid, dito sa the authority of the Bible. Pag sinabing authority, yung final, yung autoridad ng Biblia, mayroon pa bang tataas sa autoridad, mayroon pa bang papantay. So, naniniwala po tayo na ang Biblia po ay final authority ng lahat po ng usapin patungkol po sa pamumuhay po ng mga mananampalataya, doktrina naman o anuman yan. Ang final authority po natin ay ang Scripture o ang Bible. Kaya, titingnan natin ang Isaiah, tingnan natin, chapter 8, verse 20, ang sabi po ng Isaiah, chapter 8, verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yun, sabi ni apostol na, sabi po ng propeta Isaias, sabi doon, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So, napakahirap pala mga kapatid, pag nilampasan natin, kulangan, o mag-imbento tayo ng mga salita na lalampas doon sa patutuo o sa testimony ng ating Diyos o yung kanyang revelation, kapahayagan, ay ang sabi po doon ay tunay na walang umaga sa kanila. So, the Bible is the final authority, sufficient po ito. Yun. So, minsan bibigyan natin ng mahabang panahon yan para pag-aralang mabuti. So, tayo po kasi ngayon ay nagmo-morning devotion bago dumating yung pagsamba natin ngayong Sunday. So, pangatlo, pag-aralan po natin yung the necessity of the Bible, yung pangangailangan ng Biblia. So, kailangan ba talaga ng Biblia? Sabi po ng ating kapatid sa 2 Timothy, tingnan po natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 15. Yun, sabi po ni Paul kay Timothy sa 15, in that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Yun, sabi doon, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na mula sa kanyang pagkabata, nung maliit pa siya, ang kanyang mga magulang ginagabayan na po siya sa pamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan hindi para maligtas eternally, kundi para iligtas sa mga maling pamumuhay, maling doktrina, maling mga pamumuhay sa mundong ito. Hindi walang epekto na po yan sa eternal destiny. So yan po yung nangangaral para lang mapaayos yung buhay natin. Yan, kaya si Apostol Pablo, ayan ang sinulat kay Timoteo. So mula pa sa pagkabata, kaya nga yung obligasyon ng mga magulang na turuan ang mga bata ng mga salita ng Diyos. Sabi doon sa tinangan natin, Proverbs 22 verse 6, ito po yung obligasyon ng magulang. Siyempre, ano ba yung dapat ituro doon? Tingnan natin, 22 verse 6.
Sabi po ng Haring Solomon, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So ang tinutukoy po doon ay ituturuan natin ang ating mga anak ng mga aral na nasa banal na kasulatan, mga salita ng Diyos. At ang sabi ni Apostol ng ating kapatid King Solomon, pag siya ay tumandaman, siya ay hindi hihiwalayan. So, importante yung pagtuturo. Yung kung ano-anong tinuturo natin, yun, napapanood. O dami nang pinapag-aralan ng mga bata ngayon, no, sa school. Yun, Monday to Friday hanggang Saturday nag-aaral. Yan. Kaya ng tayong mga magulang, ang obligasyon natin ay magturo ng salita ng Diyos sa mga anak natin. Baka tayo pang nagtuturo ng mga kamunduhan, kalukuhan, mga makalaman. Ay obligasyon ng magulang po yan. Naturuan ang kanilang mga anak. So, pang-apat po, the clearness of Scripture. So, pagka-clearness, yung kalinawan na pagiging maliwanag ng banal na kasulatan. So, malinaw pa ito sa sikat ng araw, yung banal na kasulatan. At talagang ito po ay maaasahan po na mapagkakatiwalaan. Ang sabi po ng, tingnan natin yung Psalms, no? Sa Psalms chapter 19, verse 7. Yan, palagi rin ito natin binabasa, pero basahin po rin natin. Sabi doon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yun, napakagandang verse eh. Pwedeng memory verse. Sabi doon, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. So, wala nang tinatawag na tunay, kundi yung patutuo ng Panginoon. Wala na hong katotohanan. Kaya maganda po yung verse na yun, mga kapatid, no? Sabi doon, the law of the Lord is perfect. Perfect pala ang kautusan ng Panginoon. Pero ang perfect ay talagang sakdan kung walang kamalian. So, sa atin, ginamit yung perfect, sabi doon sa Timothy, na all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. So, pagkagamit na doon, maturity. Pero dito ho, sa verse na ito, yung word na perfect, talagang walang pagkakamali o talagang hindi siya pwedeng sabihin mali po yung salita ng Panginoon. Walang pagkakamali ang Diyos. Sabi doon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yon, the testimony, yon, patutuo daw. The patutuo ng kaninong patutuo ng Panginoon ay sigurado. Yon, sure. At yung pagiging siguradong patutuo ng Diyos, sa doon, making wise the simple. Kaya kung ikaw ay palagi nagbabasa, nakikinig, nag-aaral, kahit wala kang natapos, sabi doon, making wise the simple. Maraming matalino sa mundong ito, pero mangmangho sa espiritual. Kasi ang kaalaman sa mundo ay hindi po naman yan ay magiging basehan para maging marunong. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagiging matakot sa Diyos, ayun po ang simula ng karunungan. So, pag sinabing takot ka sa Panginoon, aaralin mo, susundin mo, pag-aaralan mo yung kanyang salita para masunod mo. At yun ang totoo talagang karunungan. Yun talagang kailangan nating gawin. Dito rin po sa Psalms 119. Yan, paborito po natin dati ito, no? Mga verse na ito na napakagandang mga talata. Psalms 119 verse 105. So, sa ulo ko po ito dati. Ngayon, sa ulo ko pa rin. Pero basahin nga po natin ito, mga batid. 105. Sabi po dito sa 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Yun. Sabi po sa Tagalog, ang salita mo'y ilawan sa aking mga mata. Yun. Siyempre, ano po yun eh, tawag yun eh, figurative of speech na para sa spiritual na pagpapaliwanag at liwanag sa aking landas. So, kumbaga, hinahambing lang nito na kapag madilim at walang liwanag, kahit may mata ka, hindi mo makikita, di ba? Pero kung ang may ilaw, magagamit mo ngayon yung mata. Maliban lang kung walang mata, kahit may ilaw, wala kang makikita. For dito, the word is a lamp unto my feet and a light unto my feet. Ko ilaw sa ating paa. Kaya minsan, lakad ng lakad tayo. Pag madilim, maya, nahulog ka na sa bangin, nahulog ka na sa hukay. Kaya marami hong mga Kristiyano, nadadapa, nahuhulog, nababangga, ng kung ano-anong mga problema, mga dalahin sa buhay. Kasi nga, sabi doon, thy word is a lamp unto my feet. Eh kung wala kang salita sa buhay mo, ang mangyayari babagsak, mapapahamak, 'yon. At ang mangyayari mawawala ka na sa church. Ang mangyayari niyan, 'yon, magiging susunod ka na sa prinsipyo ng mundong ito. At ang sabi doon, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So kung wala ho tayong salita ng Diyos, malabo pa sa sabaw ng pusit na makarating tayo sa tamang direksyon. Baka kung saan-saang direksyon tayo mapunta. Katulad ng bayang Israel na almost 40 years na nag-wanderer sila doon sa wilderness o sa ilang. Kasi naging rebellious na po sila sa Panginoon. Nawala na po yung pagsunod nila sa salita ng Diyos. So, punta natin yung panglima, no? Ito na yung panghuli, no? The sufficiency of Scripture. Yon, yung kasapatan, yon. Kasupisyentehan ng salita ng Diyos. So kung babalikan lahat natin yung verses, sapat na po yun eh. Balikan nga po natin yung 2 Timothy. Nandun na lahat eh. Wala na ho tayong hahanapin pa. Pero balikan lang po natin. At dito tayo magtatapos. Sabi doon sa 2 Timothy 3:15 hanggang 17, sabi doon, and that from a child that was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yun po yung clearness, yung clearness, sufficiency, nasakop na po nitong verse na ito eh. The necessity of the Bible, yun. The authority of the Bible, inspiration of God, halos nandito na po sa verse 15 to 17. So marami lang supporting, pero tumutukoy po ito sa tinatawag pong banal na kasulatan. Yon. Ulitin po natin. Number 1, the inspiration of Scripture. Number 2, the authority of the Bible. Number 3, the necessity of the Bible. Number 4, the clearness of Scripture. And the final is the sufficiency of Scripture. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito at purihin po ang Diyos. At tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa maikling oras na kami po ay nakapag-aral tungkol po sa banal na kasulatan o sa Scripture. Salamat o God at lahat po ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.